ba tayo ay dahil ang Diyos ay mabuti, tayo magtuloy lahat? Hindi nga po tayo magpulit, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Pagpuli namin kayo pinaparangalan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong matagalang biyaya. Kayo nga po ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kayo ay Diyos na pagmamahal.
sa inyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa inyo lamang iaalay ang mabubuting pagsasalamat ay sa inyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa inyo lamang Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Masiking kapaya ka. Siya yung hori nila ko. Kibibili nila. Kibibili nila.
Salamat po sa ating Diyos. At sa gabi pong ito, sa hapon pong ito, tayo po ay makikinig na ng salita ng Panginoon na dadalhin po ng kanyang lingkod. Wala po iba kundi si Pastora Giselle Value. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po tayo po manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Glory, glory, glory. Jesus, glory. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Wala akong ibang mabanggit, Panginoon. Kundi ang pupulit pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Glory, glory, Jesus. Kayo ang aming Diyos na buhay. Ang buhay na binigay mo sa amin. Tunay na buhay. Tunay na buhay, Panginoon. Isang buhay na ganap. Isang buhay na ganap na kasama kayo ang Diyos. Isang buhay na ganap na kasama kayo ang aming banal na Espiritu. Isang tunay na buhay bilang isang buhay mananampalataya sa inyo, Diyos. Ito ang nais mo at ito ang bigay mo. Ito ang hain mo sa bawat isa. Salamat po sa inyo, Panginoon. Walang halong pagkukumali, walang halong pagpapaimbaba, kundi isang tunay na buhay na namumuhay na kasama ninyo, Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa hapon ito. Patuloy po kayong magpakahayag sa bawat isa sa amin, sa aming kalalitan. Hayaan niyo, Panginoon, sa pagnuwi ng banal na Espiritu, isamahin niyo, Panginoon, ang mundo. Itago niyo sa inyong likuran, O Diyos. At hayaan niyo, Panginoon, ang nais niyo lamang, Panginoon, na siyang masambit ng aking mga labi at ang patuloy na kaluwalhatian at kapupulihan parangal tanging sa inyong lakilang pangalan lamang, aming Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. Sa ibig pangalan ng namin sa Jesus. Amen. Thank you, Jesus.
Yon ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Sige po, pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Isang simpleng mensahe lamang. At ang banal na Espiritu ang patuloy na magpapahayag sa atin. Lucas chapter 2, verses 25 to 35. Lucas chapter 2, verses 25 to 35. Hallelujah. Praise God. Sige po, kung inyo na po nakita, akin po babasahin. Lucas chapter 2, verse 25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katapusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nandalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatamlaw sa mga hindi at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatian parang isang patalim na itinarap sa iyong puso. Purihin po ang salita namin. Ito po ay pinagmagandang mo. Ito na yun. You have your own uniqueness. You have your own uniqueness. Ano ba unique? Unique. Natatangi. Walang katulad. Walang kapara. Unique. Amen. Hindi ko na po sasabihin na kung meron sa inyong natatangi o meron uniqueness sa inyong sa bawat sa atin. At di ko na rin po sasabihin na tingnan ninyo ang inyong katabi. Dahil alam ko hindi kayo papayag na inyong katabi inyong kamukha. Amen. Sa itsura pa lang po, tayo po ay meron natatangi sa ating mga buhay. Natangi-tangi sa ating buhay. Amen. Itsura pa lang eh. Salamat sa Panginoon. At bukod doon, sa ating panlabas na inyo, sa ating kaloob-looban, sa ating buhay, ay mayroong natatangi. Kaya ikaw ay natatangi dahil mayroon kang Diyos. Ikaw ay katangi-tangi dahil mayroon kang Diyos na natatangi. Ikaw ay unique. Bakit? Dahil mayroon kang Diyos na nag-iisa. Walang katulad, walang kapara, nag-iisang Diyos na nasa sa iyo, na nasa sa akin. Praise God. Ngayon po ay pag-aralan natin ang buhay ni Simeon. Yan. Halina't maghuntahan, sabi na aking lola. Mga salitang Bulacan niya po, huntahan. Sabihin ay kwentuhan. Yan. Pagkwentuhanan natin ang buhay ni Simeon. Ginawa po sa tayo mga chismosa. Salamat sa ito po ay, sabi dito sa ating binasa, si Simeon daw po ay isang lalaking matuwid,
may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Kung mababasa natin at kung ating babasahin pa yung pinakabungan, walang record tungkol sa dakilang bagay o anuman yung dakilang bagay na ginawa ni Simeon. Hindi tulad nila David, ang talagang mga tanyan. Amen, ang mga lingkod ng Diyos. Hindi tulad nila Abraham, nila Jacob. Wala siyang record na siya ay nagpagaling, na siya ay bumuhay ng mga patay. Wala siyang ibang record dito sa Bible, kundi ito lang po ang ating matatagpuan. At wala din siyang record na kung ano man yung posisyon niya. Siya ba'y propeta? Siya ba'y apostol? Siya ba'y ay pastor? O siya'y tagalinis lang ng church? Walang nakalagay ng record niya. At wala din background kung saan siya nanggaling. Kung kaninong lahi, kung saan lahi, kung kanino ba siyang lipi nagmula, di ba? Meron po ba? Wala siyang background na sinabi dito tungkol kay Simeon. Pero isang kamangha-manghang bagay, ang tangi lang na i-record sa buhay ni Simeon. Ano pong sabi doon? Siya'y matuloy. Siya'y may takot sa Diyos. At siya'y matyagang naghihintay. Amen? Sabi dito, sa katubusan ng Israel. Yun po yung record na na-record sa buhay ni Simeon. Tayo pa sa buhay natin, kung ating pong ilalatag ang mga record sa buhay natin. Ano po bang mga record namin dyan? Ako, first honor, simula kinder hanggang high school. Yung mga record natin, ano ba yung mga record sa otalang buhay na nasa atin? Kayo na po nakakaalam, di ko alam baka. Sino ba isa-isayin mo kayo? O na. Pasa ko dyan, wala akong masabi sa record na nasa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Yun po yung record patungkol kay Simeon na siya'y matuwid, na siya'y may takot sa Diyos, at siya'y matyagang naghahantay sa katubusan ng bansa ng Israel. Purihin ng Diyos. At ito pa, ang sabi niya dito, basahin sa verse 20, doon pa rin po, sa verse 25, ito yung nakatangi kay Simeon. Nasa kanya ang Espiritu Santo. If the Holy Spirit was upon you, you are definitely unique. Amen. Kapag ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin, walang duda na ikaw ay katangi-tangi. Maraming mananampalataya, maraming Kristiyano, madami ang naglilingkod sa Diyos. Ngunit kung ating susumahin, iilan lamang ang pinapatubayan o sinasamahan ng Espiritu Santo. O iilan pa lamang ang nakakakilala sa banal. O iilan pa lamang ang nababautismuhan sa banal na Espiritu. Sa dami ng tao sa buong mundo. Dito po si Simeon, sa puntong ito, sa buhay ni Simeon, na sinabi na nasa kanya ang Espiritu Santo, dito po ay hindi pa bumababa yung outpouring of the Holy Spirit. Nababasa po natin yan sa Acts. Amen po ba? Tama po ba? Sa Acts chapter 2. Doon po kasi yung nagsimula na bumaba ang banal na Espiritu sa mga lingkod ng Diyos, sa mga apostol na naghihintay. Amen, sa upper room. Yung po yung tinatawag na Pentecost. At kung sa Old Testament naman po, kung ating babasahin ang Old Testament, sino po dito ang nagbabasa sa Old Testament? Amen. Amen. Praise God. Dito na lang ako sa New Testament. Sa Old Testament, puro history ko no? Puro pangalan, puro numbers. Yan. Yan yung
talagang hanga ako sa masisipag na nagbabasa ng Old Testament. Salamat sa Panginoon. Kung babasahin po natin ang history sa Old Testament, ang banal na Espiritu ay sumasama lamang o pinapanahanan lang ang isang tao kung yun ay nais ng Diyos. O nga, Sister Micah nasa Old Testament. May pinapagawa ang Panginoon sa kanya. Sa kanya ang Espiritu Santo. At pagkatapos niyang nagawa ang gawain iyon, aalis na. At meron naman po, utol na David. Yan, mga anointed yan na talagang sinasamahan ng banal na Espiritu. Iilan po yung mga piling tao sa Old Testament na talagang sinasamahan ng banal na Espiritu. Sa pagkakataon po ito, si Simeon, na wala naman sa Old Testament. Siya po ay dito may babasa natin sa New Testament. Ibig sabihin ay 400 years ang nakalipas bago po ang New Testament. O ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po ay si Simeon, sabi niya dito ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kaya masasabi ko, napakapalad ni Simeon. Dahil pinili siya ng Diyos. Amen. Na siya ay patnubayan at samahan na Espiritu Santo. Sino ba po dito ang ginakilala sa Espiritu Santo? Kilalanin po natin ang banal na Espiritu. Mababasa po yan sa banal na kasulatan, lalo na po sa New Testament. Diyan niyo po makikita, mahayag sa inyo kung gaano kadakila ang banal na Espiritu, ang Diyos. Kung nasa sa iyo ang banal na Espiritu, kung gaano kadakilang bagay ang kaya niya pong gawin sa ating mga buhay. Kaya masasabi ko na sa panahon ito sa Simeon ay talagang katangi-tangi. Siya ay unique. Biruin nyo, wala siyang ibang record. Pero nasa kanya ang banal na Espiritu. At ito pa po, point number 2. Ito po yung your uniqueness under the care of the Holy Spirit. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, ito yung katangi-tangi na nasa iyo. Base po dito sa ating binasa. Basahin po natin sa verse 26. Manahin po natin ito. Sabi niya dito, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Meron siyang natanggap niya yung unique promise niya. Alam niyo sa buhay ng mga sa atin, mayroong promise ang Diyos na tanging sinabi niya sa iyo lang. Tama po ba? May pangako ang Diyos. Oo, madaming pangako ang Diyos sa Biblia na babasa natin. Pero mayroong natatanging pangako ang Diyos na ibibigay niya sa iyo. Tulad nito, na ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang Kristo. Hanggang hindi niya napapatuo, hindi niya nahahawakan, hindi nakita ng kanyang mga mata ang tagapagligtas. Yun yung pangako sa kanya ng Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo. Meron tayong unique promise. There's a unique promise in us. Gusto niyo po ba yan? Amen. Hindi sabihin niyo, ay, yung kanya hindi na rin ibigay niyo sa akin. Merong unique promise ang Diyos sa atin na natatangin sa ilang. Natatangin sa ilang. At sa pangalawa po dito, sabi niya dito, sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon mo na po, sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. Sabi niya doon, unique partnership with the Holy Spirit. Bawat isa sa atin ay mayroong iba-ibang antas ng relasyon o pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen. Meron tayong iba't ibang antas ng pakikipag-ugnayan. Individually, personally, meron tayong personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Meron tayong personal na pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu. Kung ano yung sinasabi ng Banal na
imagine? Hindi. Kung ano yung binasabi ng banal na Espiritu kay Sister Gerline, hindi ko alam. May bagay na sinasabi sa kanya o pag may partnership siya sa Holy Spirit na tanging siya lang ang pinakausap ng Holy Spirit. Pero meron po mga sitwasyon na pero tayo po ay nagkakaisa sa Espiritu. Pero meron unique partnership. Meron tayong unique partnership sa banal na Espiritu. At alam niyo po, yun ang gustong-gusto ng Diyos. Yung partnership natin sa banal na Espiritu. Meron tayong kaibigan, meron tayong partner sa buhay. Pero iba yung pagsama. Sabi na dito, sabi sa English, He came by the Spirit. He came by the Spirit, by all together among. Siya'y kasama, pumunta siya kasama sa patnubay ng banal na Espiritu. Alam niyo po, sa buhay ng isang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, tandaan niyo po ito, napaka-importante po ng patnubay ng banal na Espiritu. Bakit? Malalaman natin kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Ang patnubay, simple lang to Pinanubayan siya ng banal na Espiritu. Punta ka. Punta tayo dun sa templo. Punta tayo dun sa templo. Bakit? Kasi nandun na yung katugunan ng pangako ko sa iyo. Ang Diyos po ay tapat kung mangako. Amen. Hindi nababali ang anumang ipinangako niya sa inyo. Kung meron na siyang pangako sa inyo noon, at sa akala ninyo'y nakalimutan na ng Diyos, dahil sa sobrang tagal, sa dami na ng unos na pinagdaanan mo, sa dami na ng pagsubok na dinaanan mo, sa dami na ng yugto ng buhay na nangyari sa iyo, akala mo, hindi na mangyayari. Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Kung ang Diyos ay pinangakuan ka, nasasamahan kita hanggang sa oras ng aking pagdating. Ano man ang mangyari sa iyo, sasamahan kita. Pangako yun ng Diyos at hindi siya bumibitaw sa kanyang pangako. Sa pagkakataong ito, nang siya ay pumunta sa templo dahil sa patnubay ng Espiritu, take note. Ito si Simeon, talagang napakalaya niya na marinig ang tinig ng banal na Espiritu. Sana all. Napakalaya niya na sinusunod ang sinasabi ng banal na Espiritu. Sana lahat. Lord, come. Pero pag tayo ay napagnanasa sa ating mga puso, hindi tayo bibituin ng Diyos. Lord, gusto kong marinig ng mas malinaw ang tinig mo. Sino gusto ng gano'n? Amen. Amen. Marinig ng mas malinaw, Lord, ang tinig mo para hindi na ako magkamali, Lord. Tulungan mo po ako. Nasain natin ang mga anak ng Diyos. Dahil ang Panginoon ay nariyan lang. Nariyan lang ang Panginoon. Hindi siya malayo. Nariyan lang ang Diyos. Salamat sa Panginoon. At dahil doon, pumunta siya sa templo. Amen? Siya yung nakita niya ang sanggol. Amen? Siya yung nagpuri sa Diyos. Lord, pwede nga akong mamatay. Pwede nga lang puri ng mapayapa dahil nahawakan ko na, nakita ko na ang tagapagligtas, ang babangon sa bansang Israel. Napakasarap na tagpo siguro kay Simeon. Napakasarap na tagpo kay Simeon. Hallelujah. Kahit na naghintay siya ng napakatagal na panahon. Amen. Yun lang. Ang pangakong iyon ng Panginoon. Mapayapa na siya mga mamatay.
sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Ito po, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa kapabahan mo ay kaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Dito sabi niya, binasbasan sila ni Simeon. Ang simpleng tao ito na pinapatubayan ng banal na Espiritu sa atin na nasa atin ng banal na Espiritu, tandaan mo ito, meron tayong unique task na tanging ikaw lang ang magagawa. Na ang pinili ng Diyos para gawin ito. Bakit hindi ibang tao? Amen. Dito sabi dito, binasbasan nila yung magulang. Amen. Sila Maria at si Jose. Sa tagal ng panahon ng paghahantay niya. At ito yung unique task na dapat niyang gawin, ang pagbasbas. Amen. Sa mga pinili ng Diyos. Sa mga katanging tao na pinili ng Diyos noong pamang Old Testament, noong pamang una, sila na yung nagtatalaga si Maria at si Jose para, amen, ilabas o magkaroon ng katuparan ng pangako ng Panginoon ng pagliligtas, ang paglabas ng Panginoon sa sanlibutan ito. Sila yung ginamit ng Diyos. Noon pa man una, sila na yung nakatalaga. At noon pa man din, si Simeon na ang nakatalaga na gawin ang bagay na yun. Ang task na yun, na basbasan ang mag-asawa ito, basbasan ang pamilya ito. Tandaan po natin ito, mga kapatid. May mga bagay na tanging tayo lang na pinapagawa ng Diyos na tanging tayo lang ang makagagawa. At kung hindi mo gagawin, at kung hindi natin alam, kung wala tayong kamuang-muang, sa tingin mo mangyayari kaya, magagawa natin. Kaya, sa patuloy natin pagkilala sa banal na Espiritu, sa patuloy natin pakikipagrelasyon sa banal na Espiritu, meron siyang itinilagang layunin sa ating mga buhay na tanging gawin, dapat natin gawin, na yun lang yung ating tanging dapat na gawin. Unique task. Oo, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sa simbahan ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon. Ikaw ay nagwawalis, ikaw ay naglilinis ng church, o ikaw ay nagpapaawit. Ang ganda ng boses ko yun. Ako hindi pwede. Di ba? Ikaw ay sumasayaw, nagtatamburin. Yun yung mga bagay na ministry na nakikita natin. Amen? Sa harapan ng pulpito o sa likod man ng pulpito. Pero meron isang natatanging bagay. Mayroong gawain na tayo lang ang magagawa. Ikaw man ay sa isang magulang, mapalad si Sir Gilly na nakapagtrabaho siya. Bait naman talaga ng asawa ni Sir Gilly. Pero yung sa isang magulang, sa isang ina, na tanging nasa bahay lang, na wala namang choice, di ba? Hindi siya makalabas eh. Hindi siya makaalis eh. Di ba? Pero kahit tayo ay nasa bahay lang, mga magulang, mga ina, na kahit ano namang gawin mo paraan eh, hindi ka ay makahayo. Mayroong kang tanging gawain na pinapagawa sa iyo ang Diyos. Amen. Na dapat mong gawin at kailangan mo gawin. Salamat sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians, sinabi din ni Pablo, hindi lahat ay pinagkalooban na makapagbuhay ng mga patay. Hindi lahat ay pinagkalooban na makapaghayag ang salita ng Diyos. Meron tayong iba't ibang gawain na itinalaga sa atin ng Panginoon. Na yun ang ating gawin. Minsan, ang dami natin iba't ibang ginagawa sa ating buhay. Pero yung natataming bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos,
ay hindi natin magawa. Doon pumapasok yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng kalooban ng Diyos. Dahil walang makapapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung kwento na yun? Yung talinhagan niyo ng Panginoon. Lord, na kami ay nakapagpadali, kami ay kumain na kasama ninyo, kami ay nakapagbuhay ng mga patay, kami gumagawa ng himala sa pangalan ninyo. Yung sabi ng Panginoon sa kanila, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay malaligtas, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Ang sabi niya sa Efeso, huwag kayong mga hangal. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga hangal. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Tayo ay unique. Tayo ay unique. Ikaw ay natatangi. Ikaw ay katangi-tangi. Ikaw ay katangi-tangi. Masaya ka ba? Ikaw ay katangi-tangi. Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Dahil na ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Alam nyo, kapag alam mong ikaw ay unique, dahil ang banal na Espiritu ay nasa iyo, you have your contentment in your life. Amen. You have your contentment in your life. Alam nyo, sa tingin ko, ito si Simeon, namuhay na may kakontentuhan at namatay ng kontento. Kasi nakita niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Siya'y namuhay na may kakontentuhan. Siguro, siya'y lagi lang pupunta sa templo, siya'y nagpupuri sa Diyos, siya'y lagi sumasama sa Diyos, siya'y lagi nagpapasalamat sa Diyos, at ng tagpong dumating ang tagpo na nandun ay katuparan ng pangako niya, at siya'y humimlay, siya'y namatay siyang nakangiti. Hindi pwede ang ngiti. Naging yun sa mga puri natin, yung bakit talaga nakangiti, Kasi lahat yung post nila, nakangiti. Nakahimlay na nakangiti. Hindi lang sa panlabas nakangiti. Hindi yung kaluluwa niya, italagang mapayapang mga. Dahil nalakaran niya ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. If you are unique, there's no room of jealousy. There's no room of envy. Pag alam mo ikay unique at natatangi, walang lugar ng pagsiselos, walang lugar ng pag-iinggit. Dahil ang Diyos na nasa iyo ay natatangi, ang Diyos na nasa iyo ay natatangi. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo ay magkaroon ng espiritu na malaya. Espiritu na malaya na namumuhay sa pagnubay ng banal na Espiritu. Maging malaya lang ang Espiritu. Huwag natin isipin na tayo malayo sa Diyos na hindi natin kasama ang Diyos. Lagi po natin kasama ang Diyos. Lagi po natin kasama ang Diyos. Yes. Alam nyo, kahit sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, kahit ikaw lang yung isang nagwawala eh. Kahit ikaw lang yung isang nag-iisang lang, humahabol dyan. Kasi nasa yung Espiritu ng Diyos eh, lagi ka kinukausap ng Panginoon eh. Amen? Kahit ang sabihin nila, sister naman, lagi naman ganyan, hindi ko naman ganyan si sister. Kasi napakasarap eh. Napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Amen. Purihin ng ating Diyos, tayo mamuhay sa panunuban ng banal na Espiritu at
Purihin po ang Panginoon. Luwalhatiin ang ating Diyos ng buhay. At yun lamang po sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Tayo po ay manalangin sa mugit na rin manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos ng buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba. Salamat po sa inyong mga pangako. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyo, aming Diyos ng buhay. Aming Diyos ng buhay. Aming Diyos ng buhay na nasa sa amin. Purihin po kayo, luwalhatiin po kayo sa inyong mga pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Lahat po tayo ay unique. Magkakaiba tayo ng itsura. Kakaiba tayo ng ugali. At totoo po yun na meron talagang specific task na ibinigay sa iyo ang Diyos na tanging ikaw lang ang makagagawa. Nakakatuwa dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng trabaho. Lagi kong naiisip, sa landas ng buhay natin, meron tayong mga nakakasalamuha at marami tayong nakikilala mga tao. Yung kilala ni Maika ba, hindi mo kilala. At siya lang ang pwedeng makaabot yun. Kaya kung hindi niya maaabot yun, hindi ko siya maaabot. Ibig sabihin, siya na kasi may kakilala. May itinakda ang Diyos sa bawat isa sa atin na dapat natin maabot. Parang hindi nga kayong dalawa. Pati ikaw, girl, hindi ka. Tatlo, hindi ka dito. Huwag kayong magpikit-pikit. Siyempre, sa buhay natin, ay meron tayong mga nakakikilala, di ba? At meron talagang itinakda ang Diyos na maaabot natin at nagdadala natin ng buting balita. Kaya sa pagdaan ko dito ay makikilala ko si Maika. Itinakda na ng Diyos yun na ako ang makaabot sa Kanya. Kaya pag siya ay naabot ko, nasharean ko, salamat sa Diyos. Save ka na, punta ka na doon. Sa langit. Tapos, pagdaan ko pa sa landas ng buhay, ay meron pa rin akong makikilala na si Gervin naman. At maaabot ko rin siya. Salamat sa Diyos. Diba? O sige, punta ka na doon. At naiwan si... paano kung ako ay nanlamig at baka nag-backslide na. Yung mga nakatakda pa na maabot ko, hindi na maabot. Ibig sabihin, meron talagang mga tao na inilagay ang Diyos sa atin na maabot natin. Kaya kinakailangan tayo ay sensitive sa pagkilos ng banal na Espiritu para alam natin. Kasi ilalagay din ng Diyos ang burden sa atin. Ilalagay din ng Holy Spirit yung pasanin, yung kahabagan. Diba? Si Jesus, nung makita niya napakaraming tao, ang sabi siya ay nahabag. At pinagaling niya yung mga may sakit. Pinagaling mo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung may sakit siya rito, at malaking tiyan, siya ay gumaling. Praise God. Unique ka.
walang makakaabot sa kanya maliban sa iyo. Ikaw lang ang tinakdan ng Diyos. Kaya lahat tayo, meron tayong aabutin. Itinakda rin ng Diyos yan sa atin. At yung sinabi niya na kasi nanay siya ng 3 bata, may pagkakataong gusto rin niyang lumabas. Diba? Gusto niya. Yung mga na-stuck sa bahay na matagal ay kagaya ng ate ko ay pastora sa Mabitak, Laguna. Tapos ay may 3 na siyang anak. Tapos napunta sila sa sentro, doon sa akin, doon sila tumira pang sa Mandala, sa kwarto ko. Nakita ko yung niya. Di bago panganak siya, no? Doon sa pangatlo. Tapos ay meron nag-anyaya sa kanya. Uy, ikaw naman ang speaker doon sa doon sa gawain ko doon. Malapit lang naman, lalakarin lang. Tapos ay pumayag siya. Yung bang gusto mo nung makakawala sa bahay. Yung gusto mo nung makapag-preach, di ba? Pagka ikaw sanay na gano'n, nung dumating yung asawa niya, Kuya Terry, nagpaalam siya. Sinasama ko ni Dora, ako ba speaker doon sa sino mag-aalaga ng mga anak mo? Sabi sa kanya. Nandiyan ka naman na Ibig sabihin, siya na mag-alaga. Kasi hindi, pagod na pagod ako Sabi gano'n. Saka ka na lumabas at mag-preach. Pagka malalaki na yung mga anak mo, huwag ngayon. Hindi nagtampo si Ate Nita. Sabi ko gusto na niya lumabas. Biruin mo siya na buwan kang gano'n, di ba? Tapos nanganak ka. Ang tagal na niya, hindi nakapag-preach. Pastora yun. Ibig kong sabihin, hinahanap-hanap mo yun. Alam mo, sabi ni Ate Linda, dahil naaasa, hadlang talaga mga anak sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang sinabi niya. Sabi nung asawa niya, di, panalangin mong mamatay ng lahat, para wala ka na lang. Away na sila. Nasa kwarto ko. Di, syempre lahat narinig. Alam niyo, may mga pagkakataon talagang ganun. Pero, yan ang unique na role ng mother. Ang mga anak mo. Akala mo wala kang ginagawa dahil hindi ka nakakapag-preach sa labas. No, huwag mong isipin yan. Meron kang unique na ministry sa mga anak mo. Turuan mo yung mga anak mo habang naroon ka. Unique. Unique yan. Walang pwedeng gumawa niyan maliban sa iyo. Di ba? Kaya, Sister Hazel, di ba? Totoo yun. Kaya ibig sabihin, meron kang unique na role. Hindi yan ibibigay sa iba. Talagang para sa iyo yan. Kaya kung inilalagay ka ng Diyos sa isang lugar, samantalahin mo. Dito na-lockdown tayo, di ba? Hindi ako nakakalabas na para mag-preach. Meron silang mga Bible studies. Ngayon, salamat sa Diyos, meron tayong live na pag-aaral. Wednesday, Thursday, Friday. Wow! Ito ang ibinigay ng Panginoon ngayong ministry sa akin. At nakakalabas ako ng kung saan-saan naririnig ako, napapanood ako sa Amerika. May tumawag sa akin, taga-California. Malay ko naman taga-California siya tumawag sa akin. Sa Macau, sa Taiwan, sa Korea. Di ba? Ibinigay ng Diyos ng ministry ngayon sa akin yan. At nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nai-enjoy ko yung pagka-lockdown natin. Yung pandemya yan ay naging blessing para sa maraming mga tao. Dahil
nakakaabot tayo sa iba't ibang bansa. Kaya salamat sa Diyos kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa inyo ngayon. Kung saan kayo naroon, gawin nyo. Hindi na ba ako nakikita? Salamat sa Panginoon. Kaya si Gerald, meron niyang plano ng Diyos sa kanya. Si Gerlin, dibuin mo, alam ng Diyos na ito magiging katrabaho mo. Sila Nelly, sila Elaine, sila Joy. Diba? May plano na ang Diyos. Sila ang mga taong maaabot mo. Nakatakda na yan. Ang bunggo, nakatakda na rin yun. Diba? Nagpapuntahan nyo. At ang Diyos ay napakabuti at napakatalino niya. Alam niya kung ano ang gagawin niya para sa atin. Kaya kinakailangan patnubayan tayo ng banal na Espiritu. Unique tayo dahil ang Holy Spirit nakatira sa atin. Ngayon lang nangyari yun. Sa Old Testament, ang sabi, sila ay, pag kami pagagawa lang, saka lang darating ang Holy Spirit. Sabi, the Holy Spirit comes upon the priest, the judge, the king, the prophet, mga piling tao lang. At pagka meron lang special na ipagagawa ang Diyos sa kanila, kaya dumaring ang Holy Spirit. Pagkatapos atin daw, this time, nung dumating ang araw ng Pentecost sa Acts chapter 2, dumating ang Holy Spirit para tumira sa iyo, tumira sa akin, tumira na sa atin. Residente na siya sa atin. At huwag lang natin gawing residente ang Holy Spirit, kundi presidente. Ibig sabihin, siya ang boss. Di ba? Hindi pwedeng tayo pa rin ang boss. Kailangan siya na ang boss. Siya na ang susundin natin sa lahat ng pagkakataon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo na ang lahat ngayong hapon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang mensahe na binigay niyo po sa amin. Totoo po na kami unique sapagkat nakatira po kayo sa amin at kayo pong sinusunod namin. Kaya kami, O Diyos, pinapatubayan niyo sa buong katotohanan, sa buong pagtatagumpay. Kaya kami, Panginoon, kung anong pinagagawa niyo sa amin, maggagawa namin ito sapagkat kasama namin ang ikatlong persona ng kadusan, ang banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pagpalain niyo ang bawat isang naririto ngayon. Hayaan niyo ang kahilingan niya, O Diyos, kung bakit siya naririto, ano man ang nasa na kanyang puso. Tagpuin niyo po, Panginoon. Pati mga nanonood ngayon, O Diyos, saan man sila naroon. Hayaan niyo po, banal na Espiritu, na kayo ang maging presidente sa buhay nila. Kayo na susunod sa kanila upang sila, Panginoon, ay magtagumpay sa lahat ng area ng kanilang buhay. Salamat po sa inyo, aming Ama. Ito po ang hinalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.